Ayon sa mga reports, tila hindi na nga raw masaya si Jason Perkins with his coach sa Phoenix Super LPG. Kaya naman dito papasok ang mga balita patungkol sa matagal ng rumor na Jason Perkins to SMC. Well, kung sakasakali nga kasi na matuloy ang mga balitang maaring lumisa na si Jason Perkins sa kanyang kasalukuyang team, ay maaring para sa mga SMC teams, ay samantalahin nila ang oportunidad upang makuha ang serbisyo ni Jason Perkins, lalo na, at noon pa man ay nasa radar na din man talaga nila ang nasabing manlalaro. Samantala, mapapunta man sa San Miguel Beermen, sa Magnolia, o even Barangay Ginebra, ay tiyak na magiging big asset ng koponan itong si Jason Perkins. Ang pagdagdag ng isang player tulad ni Jason Perkins sa anumang koponan ng San Miguel Corporation, SMC, ay maaaring magdala ng maraming benepisyo at dagdag na lakas sa koponan. Una, bilang isang versatile forward, si Perkins ay magbibigay ng flexibility sa rotation ng koponan. Ang kanyang kakayahan sa pag-atake sa perimeter at pagdepensa sa paint ay magbibigay ng dagdag na option sa koponan sa pagpaplano ng kanilang mga laro. Pangalawa, ang karanasan ni Jason Perkins sa Philippine basketball landscape ay magiging isang malaking asset sa anumang SMC team. Bilang dating player sa PBA at may mahabang karanasan sa collegiate basketball, mayroon siyang kaalaman at kasanayan na maaaring mag-ambag sa development ng koponan at sa mentoring ng mga kabataang players. Pangatlo, ang positibong attitude at leadership ni Jason Perkins ay maaaring magdala ng magandang ambience sa loob ng koponan. Bilang isang leader sa loob at labas ng court, si Perkins ay magiging isang modelo ng professionalism at dedikasyon sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Ang kanyang kakayahan na mag-inspire at mag-guide ng ibang players ay magiging mahalaga sa pagbuo ng isang cohesive at winning team culture. Sa kabilang balita naman, bukas na nga ang PBA patungkol sa ideya ng expansion team, o ang ideya patungkol sa pagdadagdag ng bagong koponan sa liga. Well, unlike kasi noong mga nakaraang taon at seasons sa PBA, ay noon, hindi pa nga ganoong interesado ang PBA patungkol sa ideyang ito. Pero ngayon kasi iba na ang sitwasyon. Samantala, ayon sa mga reports, bagamat may mga kumpanya ang nagpapakita ng interes, pero sa ngayon, tila wala pang gumagawa ng hakbang upang ituloy ang pagpasok nilang ito sa liga. Samantala, para sa PBA, ang tinitingnan nilang additional teams na papasok kung sakasakali, ay 14 teams, ito ay para manatiling balance ang mga bilang ng mga koponan. Na kung sakasakali, ay para naman sa mga fans at sa pangkabuuan ng liga, ay tiyak na magiging exciting ito. Ang pagdaragdag ng dalawang bagong koponan sa Philippine Basketball Association, PBA, ay maaaring magdala ng maraming positibong epekto sa liga at sa basketball landscape ng bansa. Una, magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa mga players na magkaroon ng lugar sa propesyonal na liga. Mas maraming slots para sa players ay magbubukas, na nagbibigay daan sa mas maraming lokal na atleta na mapasok sa larangan ng propesyonal na basketball at magpakita ng kanilang mga kakayahan. Ito ay magiging isang paraan upang mas mapalakas ang pool ng mga Filipino basketball players at mas mapalawak ang oportunidad para sa kanilang pangarap na maging propesyonal na manlalaro. Pangalawa, ang pagdaragdag ng mga bagong koponan ay magbubukas din ng mga bagong merkado at opportunities para sa liga. Makakalikha ito ng bagong rivalries at interes sa PBA, na magdudulot ng mas mataas na viewership at interes mula sa mga fans. Ang pagkakaroon ng mas maraming koponan ay magbibigay din ng mas maraming mga lugar para sa mga laro, na nagbibigay daan sa liga na mas mapalawak ang reach nito at mas maraming fans ang ma-engage sa basketball action. Sa kabuuan, ang pagdaragdag ng dalawang bagong koponan sa PBA ay maaaring magdulot ng positibong pagbabago at pag-unlad sa liga, pati na rin sa buong basketball community ng Pilipinas.